A day in my life as feeling vlogger. Simulan natin sa magandang tanawin. At dito nga ay magluluto ako ng gulay. Halugbati, malunggay, sibuyas, kamatis. Lagyan ng konting asin, bechin. Yun, ulam na. Tandaan, ang gulay ay pangpahaba ng buhay. Para sa akin, napapadami yung kain ko sa gulay kapag may tuyo. So, itong gulay nito ay galing sa tindahan na hindi nabenta. So, nangyayari kasi yung mga tirang hindi nabenta sa tindahan, yun yung inuulam namin. In short, nagkakain kami ng tira ng customer. Kaysa naman bumili pa sa iba, kung meron naman tira, di yun lang patusin. Pero minsan nakakasawa din yung tira, yung tirang karne, tirang gulay sa tindahan. Minsan, bumibili rin kami ng lutong ulam, minsan lang. Tapos, isda, yun, binibili namin. So, kasi nga, naibusan kami ng argas. So, dito ko niluto yung gulay sa rice cooker muna. After nga nung putulan ng kuryente, is hindi na kami gumagamit ng rice cooker. So, ngayon na lang ulit, kasi no choice na, wala nang mapaglutuan. So, ang ginawa ko na lang, yung gulay, niluto ko sa rice cooker, yung kanin, sa labas ko niluto, nag-uling ako, uling kalan. Meron pa naman sana kami isa pang rice cooker kasi hindi ko na ginamit at hindi na ako nag-rice cooker kasi nga inaalala ko na naman yung kuryente. Na-trauma gid ko dahil sa putulan day kaya natatakot na akong mag-rice cooker baka bigla na naman taas ng kuryente namin tapos hindi na naman mabayaran, di ba? So ayan na nga yung uling kalan namin. Diyan ako magluluto ng kanin. Dahil nga sa sobrang liit ng uling kalan namin, ang hirap niyang bagahin, guys. So gumamit na nga ako dyan ng tray ng itlog dahil yung tray ng itlog kasi is madaling magpasiga ng uling. At ayun na nga, nagyamay-may na ako ng tray ng itlog dyan para sigaan na yung uling na pagka-cute-cute. Dahil maliit nga yung uling kalan dyan, di maliit lang din na uling ang may lalagay. Medyo nga nahirapan ako sa part na yan kasi nga ang lakas ng hangin namamatay yung pagsindi ko ng karton ng itlog. Tapos yung uling pa, ang hirap sigaan, gawa nga sa sobrang liit. Hindi mo na malalagyan bawat gilid ng pangsiga. So flex ko lang to kaldero namin tinaglumaan na ng mahabang panahon. At ayan na nga, isinalang na ang kanin. At dahil nag-request si mama ng isdang tamban na iihawin, ayan, nakabili na ako sa tita ko. At sabi ng tita ko, wag ko na daw asinan dahil maalat na tong tamban na to. Konting timpla lang. At yun, pwede na ihawin. Tinanggalan ko pa ng hasang dyan, pwede na palang hindi tanggalan. Tinanggalan ko na rin ng kaliskis, yung pala hindi na rin dapat tanggalan. Napapala sa mga hindi nasunod sa instruction. At luto na nga ang sinaing. At dahil may baga pa, simulan na nating mag-ihaw. So, pandalas na ako dyan mag-ihaw, no, kasi kakain na si mama. Tapos, yung pamangkin ko pa ay magpapaluto ng ulam. So, ayun na nga ay naluto na ang ating tamban. Galit na galit naman yung opay, parang gusto na sunugin yung kalan. At ayun na nga, bigyan natin ng konting effects tong ipapadala natin pagkain kay mother. Naka-ready na. So, pakainin na natin si mother, no, para hindi na mag-wrap. So marami ako inihaw na tamban dyan para mabigyan yung lola ko. Alam nyo na, si mama, laging inaalala talaga lola ko tuwing may nilulutong ulam. At yun nga ay sinarang ko na yung pinapalutong ulam ng pamangkin ko na ayaw kumain ng isda. So dapat talaga yung mga bataan ngayon, no? Ang aarte na. Pero syempre, sundin na lang natin para wala ng gulo. So biglang dumating si mother, nagpapabili siya ng gamot, kaya nandito ako ngayon sa Mercury. So hanggang dito na lang tong video na to, puputulin ko muna. Bye bye, thank you for watching, follow and share.